Ayan. Meron din from, hi Ivy. Sorry, excuse me. See you soon ha. God bless you. Ingat ka pa. Hello Kathden fans, magbunyi ha dahil ito na naman another clue ito. Nag-usap yata ang Kathden mga kasombrero. Sabay sila ha na magbubukas ng business. Kasi si Sir Alden nag-Instagram story na magbubukas na yung kanyang parang bar yata ito mga kasombrero. Refreshment bar. Kung hindi ako nagkakamali kasi ang caption niya dito ay test run week. Di ba kahapon lang nag-soft opening si Ma'am Catherine mga kasombrero na alam niyo may pattern talaga ang dalawa ito. Nag-uusap talaga sila mga kasombrero. So huwag niyo kaming lokohin. Ito ang task si Sir Alden will start inviting soon. Tapos sabay post ng mga so ano nga siya parang bar na something may mga tawag dito may mga inumin siya. Hindi ko alam kung baka may mga hard liquor ito mga parang semi mga ganun mga kasi hindi yung rave party ng mga ng mga lasinggero at saka manginginom talaga. Sorry po sa term. So ito po parang so may bike rin sa gilid. So ito pala yun. Yung parang pinopost niya last month na parang akala ko nga bilyaran parang ganun mga customers pero hindi hindi pala. So akala ko rin mini gym kasi nga may mga kapag hilig niyang pag-workout mga customers hindi no. So mini bar pala siya no parang ganun mga customers. Parang ano siya na parang yung style niya maliit lang siya na area tapos as in parang ano lang siya no parang cafe parang ganun mga customers na style na hindi siya gaanong kalakihan pero all in one na siya sa loob mga kasembreros. Grabe ang ganda ng kanyang parang ano siya, parang vintage, parang old type na mga gamit and then may mga tawag dito, yung of course na yung mga refreshments and then may mga pictures. So ito po siya. So maliit lang siya. Hindi siya ganong spacious or capacious mga kasembreros sa ating English. Parang pinasok yung English vocabulary no. Pero nga no talagang aabangan natin ito mga kasembreros na bagong business. So hindi naman sila nag-uusap no ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So halatang-halatado na nag-uusap talaga sila mga kasembreros kasi nga sila po ay alam mo na no for the future of Mr. and Mrs. Fulkerson for the future ni Mr. and Mrs. Fulkerson mga test run week. So nagulat ako dito kasi confirm na magbubukas na talaga siyang business kahapon naman si Ma'am Catherine. So baka nag-uusap sila o ako magbubukas ako bukas ng mag-open ako at test run week namin yan tapos ganon. Ay naku, indikit na naman ang mga galit sa atin dito mga kasesperyaan na. And then ito, so another another post na naman ito ng mga kasesperyaan ni Sir Alden nagbabike. Pero this was posted by yung mismong gym ng na kanyang parang trainer niya mga kasesperyaan or coach niya sa pagbibisikleta mga kasembreros. So this was posted by Bike Fit MNL or Manila by Mervin Santiago. So survived his first 100-kilometer ride with his Colnago V5 RS World Champ Edition. Grabe no? World Champ Edition. So ito pa rin kompletong pangalan niya V5 RS. So nababasa ko to minsan pero mahaba kasi sabi ko Colnago na lang isasabihin ko pero ito pala siya no. Colnago V5 RS World Champion Edition. So tapos nandyan yung kanyang coach na si Mervin Santiago as noted po dito sa kanyang post mga kasembreros. Tapos si Pops Alden ay yung ano niya talaga is high-tech na pati yung sapatos pang rider talaga mga kasembreros. Yung Colnago niya na to is parang 500,000 yata ang nasa 500,000 at saka yung iba million pa talaga ang presyo mga kasi hindi nagkakapagtataka parang piso lang. Parang piso lang yan kay Pops Alden mga kasembreros. Yung 100,000 na yan no. Talagang parang piso lang sa kanya. Deserve naman ni Pops Alden mga kasembreros ang gantong mga alam mo yung sundan niya muna at saka follow his dreams no at ang kanyang mga hiling na gawin mga kasembreros. And then ito, so ang Revisco Crackers ay nag-post din no ng panibagong teaser photo. So kaliwat kanan talagang endorsements parang king of all endorsements at saka queen of all endorsements ang Kathden mga kasembreros no. Talagang hindi makakaya ang kanilang level mga kasembreros. Sabi ng Revisco Crackers, sinimulan kasi ang araw ng may pasobra with Revisco Crackers.
Yan ang pasobrang laki, dami at sarap na swak ko sa mga bigay todo like you. Mag-add to cart na ng pasobra. So available din pala siya sa Lazada at saka sa Shopee mga kasombrero. So pasensya na po kayo at saka medyo maingay ang aking background. So yun po no. And then ito, so natatawa ako dito kasi nasinok siya mga kasambreros nang binati niya si Ivy, no? Sabi niya dito is, hey Ivy, see you soon. Tapos parang napasinok siya bagong kain niya. Tapos si Pops Alden, kung kaya napasinok si box office king mga kasambreros. So, kagaya ng sasabi niya parati na sa mga fan na nagpapabati, sabi niya, see you soon, ingat palagi. So, hindi ko lang kung sinong Ivy ito. Hindi naman siguro si Doc Ivy ng Doc Ivy Clinic mga kasambreros, no? Siguro ito ay ibang Ivy. Baka IVY yung kanyang spelling mga kasambreros, hindi si Doktora Ivy na dito na doktora sa facial and skin routine ni phenomenal box office queen mga kasambreros. And then ito, so ito na pala yung nag-post kanina, no? Parang Kapampangan ito na kumapa dun sa may resto bar na pinagkainan ni Sir Alden. Si Chef ng Bayan yung nag-post pa nito. So sabi niya ito, dakala salamat kay kasi Sir Alden Richards. Bukuro Japanese Resto Bar. Sa para ano siya, Kapampangan nga siyang mga sombreros, no? Mikeni. Dakala salamat. So pero sabi niya dito, maraming salamat Sir Alden. Maraming salamat kay Sir Alden Keka. Dakala salamat kay Sir Alden. So Kapampangan nga siya mga kasambreros from Chef ng Bayan. So thank you sa pag-post. And then ito, prayer, no, panalangin of course ni Sir Alden for today na inaabangan ko rin parati. Sabi niya dito sa kanyang panalangin ay, Dear God, help me to be diligent in my relationship with you in serving your kingdom. Give me a heart that seeks you daily in a desire to grow in faith and purpose. Let my time, energy, and focus reflect my love for you and my commitment to your calling. As Hebrews 6:11 says, we want each of you to show this same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized. Strengthen me to stay faithfully and focused, trusting that you will bring fruit from my every step I take with you. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, talagang dito makita yung kanyang makadiyos. Hindi siya kapyaw, hindi siya mababaw, hindi siya sugar-coated mga kasambreros. Talagang totoo yung kanya. Ito yung sasabi ko na iba yung religious sa makadiyos mga kasus because he has personal relationship with God. You don't need to be in the church all the time to read and share the gospel. It's everyday mga kasambreros. And Pops Alden is one of the best examples. No, not the perfect examples, but the best examples mga kasambreros. No, one of the best examples ng pagiging faithful sa Panginoon. So, kung meron kang close and intimate na relationship sa Panginoon, hindi mo kailangan na mapapunta pa sa simbahan para mag-share at saka kumain ng pagkain spiritual, which is the Word of God, mga kasombrero. So, talagang siya ay isa sa mga ihimplo ng pagiging makadiyos, mga kasambreros and mga Kathleen addicts. So, actually, that is it, no? Sa ating Kathleen items. So, team panatag tayo. Tayo po ay mapapanatag sa Kathleen. Nag-uusap yata ang dalawang ito, no? Na mag-soft opening at saka magbubukas ng mga business nila. So, let's support them, mga kasambreros, mga Kathleen addicts. Alright, so na po sa ating Kathleen items. Sana po ipahingin po natin ang Word of God. Today is August 19, 2025, Tuesday na po. And sana po ipahingin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Medyo judgment yung ating pag-uusapan, no? Ang title, Reserved sa Judgment, 2 Peter 2:9. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Medyo nakakatakot siya, pero yung pinakauna dito, ito yung mga taong may takot at nabuhay ng mga pananampalataya sa Panginoon. And then yung pangalawa naman, ito yung mga taong walang pananampalataya, yung mga wicked, mga kasambres ba, unjust, yung ang term ng Biblia dito sa New King James Version, ay mga unjust, no, hindi makatarungan, mga suwail, mga hindi sila gumagawa sila ng kasamaan, mga kasambreros in general term natin. So ang verse na ito ay nag-speak, no, about the assurance
that God is aware of the challenges and difficulties faced by those who strive to live a godly life. May dalawang tao kasi dito. Una, yung just, and then yung pangalawa, yung mga unjust. Okay? Yung mga good, and then yung mga wicked, or yung mga bad people, mga kasembreros. So, dalawang hanay, dalawang grupo, mga kasembreros. So, definitely, no, we are redeemed. We are children of God, mga kasembreros. So, we live according to His will and according to His word, mga kasembreros. So, ililigtas tayo ng Panginoon, mga kasembreros, sa araw ng judgment. Ililigtas tayo from temptations, from bad things, mga kasembreros, sa ating paligid sa ngayon, because we are living, no, according sa Kanyang grace at sa Kanyang at sa ating pananampalataya sa Kanya, mga kasembreros. It offers comfort and hope to believers, assuring that they are not alone in their struggles. God is not only aware of their trials, but also capable of delivering them from those difficult situations. So, hindi lamang aware ang Panginoon natin sa ating mga problema, sa ating mga trials, pero isi-save pa tayo. Okay? Tatanggalin pa tayo doon sa ating difficult situation, sa kumunoy ng problema at trials, mga kasembreros, because we trust God and we have faith in Him and we work out that faith, mga kasembreros. So, ang pangalawa dito ay yung mga taong masasama naman. Have you ever felt overwhelmed by the trials and tribulations of life? Ay, naku po, lahat po tayo ay nakaka-experience po talaga neto, na parang na-overwhelm tayo, hindi pa tapos yung isang problema, andyan na naman, parang araw-araw, repetitive na lang at saka paulit-ulit yung problema na ating kinakaharap. May maliit, may malaki, may average lang, may sakto lang na problema, and so on, mga kasembreros. At ang verse na ito nagre-remind sa atin na ang Diyos po natin ay hindi malayo or hindi siya unaware. As a matter of fact, ay alam ng Diyos, mga kasembreros, because our God is an all-knowing God. He is an omniscient God, mga kasembreros. Alam niya yung ating mga struggles, yung ating mga challenges, mga kasembreros, yung ating mental aspect, yung relationships natin sa ating pamilya, yung relationship natin sa Kanya, yung relationship natin sa ating katrabaho, kaklase, at sa mga taong mga nakakasalamuhan natin ng mga strangers ba, yung mga random people na nakakasalamuhan natin sa loob ng sasakyan, sa loob ng bus, sa loob ng jeep, for example, or sa anumang public transportation, mga kasembreros. So, alam na alam ng Diyos, mga kasembreros, no? Every single thing, every single activity, every single task natin pong ginagawa, alam na alam ng Diyos, and He is actively involved in our lives and is able to intervene on our behalf, offering protection and guidance. It serves as a reminder of the faithfulness of God in His ability to come to the rescue of those who seek Him. So, grabe, no? Alam niyo, mga kasembreros, kapag tayo po ay nabubuhay ayon sa pananampalataya natin sa Panginoon, according sa Kanyang grace at sa Kanyang salita, mga kasembreros, na-appreciate natin yung mga bagay na hindi kayang i-appreciate ng mga taong normal. Okay? So, hindi pa tayo abnormal, kundi spiritual people, mga kasembreros, ay yung mga taong nakafocus sa grace ng Panginoon, sa Kanyang salita, sa mga spiritual things, sa mga heavenly things, sa yung mga agenda ng Panginoon, mga kasembreros. But hindi naman ibig sabihin na hindi tayo kakain, hindi tayo magtatrabaho, hindi naman ibig sabihin na puro lang tayo hallelujah, hallelujah kahit sa trabaho. So, hindi po ganun, mga kasembreros. May balance, mga kasembreros. Pero alam kasi ng Diyos kung sino nabubuhay according sa pananampalataya sa Kanya, mga kasembreros, at sino yung mga hindi. So when you find yourself facing challenges and difficulties, remember that the Lord is aware of your situation, is ready to rescue you. Trust in His faithfulness, in His ability to deliver you from trials. Let this verse be a source of strength and encouragement as you navigate through the ups and downs of life, knowing that you are never alone in your journey. So, hindi talaga tayo tayo lang minsan yung napapalayo sa Panginoon. Tayo lang yung nagiging distant, mga kasembreros, sa Kanya. Siya po ay hindi po nagiging malayo. Kapag tayo po ay may trials, kapag tayo po ay may sufferings, ay yan po yung season na malapit ang Diyos sa atin, because He wanted us, no? Gustong-gusto ng Diyos na kapag may problema tayo ay lumalapit tayo at didepende tayo sa Kanya, mga kasembreros. Hindi yung may problema ka na nga, lumayo ka pa sa Panginoon, so baliktad ang action na ginawa mo. So, sa isang banda naman, mga kasembreros, ito yung mga nire-reserba. Okay? May reservation talaga. May reservation din pala dito, mga kasembreros, sa Panginoon. So, nire-reserve niya yung mga taong nabubuhay ngayon na minsan may mga public figure pa, talagang
tahasan yung pandaraya, tahasan yung mga panlilinlang, tahasan yung mga ginagawang masama. And yet, masabi natin na bakit ba hindi pa kukunin to ng kasi parang gusto nilang patayin na yung tao sa sobrang panlilinlang at kasamaan na ginagawa nila. So may mga ganun mga kasunod, no? Pero hayaan natin ang Diyos po ang gumawa nun at hindi tayo. Our role is to live in faith, no? And of course, justice and righteousness, ibang usapan po yun. But as long as God is concerned, mga kasambreros, and alam niya, no, alam na alam ng Panginoon, and He has the complete record sa langit ng mga dapat magbayad ng kasalanan at yung mga dapat bayaran at bigyan ng gantimpala. So alam na alam ng Diyos, mga kasos. Our task, yung role lamang po natin ay sumunod sa Kanya at saka i-work out yung pananampalataya na ibinigay niya sa atin, mga kasos. Yung kung sino yung pagbayarin ng kasalanan, pero kapag kunwari namatay naman yung isang pamilya, sa ibang usapan po yun. May mga tao kasi na wala naman silang kasalanan sa atin pero galit na galit tayo sa kanila. So parang ganun ba? Parang general thought or since mga public figures sila, for example, tapos may mga kasalanan sila, tapos parang kunwari kapitbahay mo lang, hindi naman sila nagkasala pero galit na galit ka. So parang ganun, mga kaso. So parang affected na affected ka, hindi naman ikaw yung bihado, hindi naman ikaw yung biktima. So may mga ganun. So pero out of concern siguro or out of empathy dun sa biktima ng mga taong nabiktima ng taong masama. So pero siguro ganong tipo, mga kasos, but not to the point na talagang mumurahin at saka isusumpa natin sila na hindi naman sila yung nagkasala sa atin na maparekta, hindi tayo yung biktima nila, mga kasos. So huwag tayo mabahala kasi sabi dito, God is reserving. Kung na-reserve na sila ng Panginoon, mga kasambreros, sa Day of Judgment. Grabe na nakakatakot ito, mga kasambreros, kasi kapag ang Diyos na po ang manghusga, ay wala na pong katapusan yan. Kapag nasa impyerno ka na, hindi na pwedeng sabihin na, Lord, babalik muna ako kasi magsisisi ako dun sa lupa. Magsisisi ako dito sa earth, mga kasambreros. So hindi na po ganun. Wala nang balikan kapag ang Diyos na, kasi final na yun, no? Kapag ang Diyos natin ay maghusga, magpataw ng kanyang judgment, mga kasambreros. Dito sa lupa, kapag may judge, pwede ka mag-bail, no? Or magpiyansa. Pero doon po sa kabilang buhay, wala pong bail doon, wala pong piyansa, wala pong bayad at saka sahuran ng under the table, mga kasambreros, na gawain doon sa kabilang buhay. Wala po, no? Only God has the power and the full authority, mga kasambreros. Doon kung kaya sa mga masama dito, meron pang chance, no, habang buhay ang tao ay may chance pa na magbago at saka sumunod at saka mabuhay na may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, mga kasos. Hindi pa uli ang lahat habang tayo po ay buhay pa sa mundong ito. And isipin natin parati na as a sort of final thought, think of your life as a busy workday. God is your ultimate manager, always watching and ready to support you when stress threatens to overwhelm. By living righteously, righteous, mga kasos, you're showing up on time, meeting deadlines, and working with integrity. Trust that your dedication won't be overlooked by the one who sees everything. So lahat ng ginagawa natin kapag kabutihan, hindi po yan na-overlook. Hindi po yan hindi bulag ang Panginoon, mga kasambreros, na hindi niya nakikita lahat. Actually, lahat yan ay recorded, lahat yan ay alam ng Panginoon, mga kasambreros. 200, 300, 500%, kung meron pang 500%, mga kasambreros. Ganon katindi because our God is an all-knowing God. He is an omniscient God, mga kasambreros, and He knows everything. Kahit nasa isip natin, He knows the number of stars, He calls them by their names. Grabe, no? Naku po, hindi ko po ma-explain lahat, gaano kalakila at gaano ka maalam ang Panginoon, mga kasos. Hindi siya kayang sukatin ng human standards or human measurement. Kahit na mga NASA or mga anumang mga mga technology natin sa mundong ito, hindi po kayang i-measure ang kanyang katilnuhan at ang kanyang kaalaman. Alright, so po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and faith, mga kasambreros, na tayo pa nagtitiwala sa Panginoon. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga sarsan pa. Alam po.